Oo nga. Ang National President ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP sapagkat mag-start na po yung service contracting program. Tanungin po natin kay Sir Melancio Boy Vargas kung all systems go na at ready na sila. Sir Boy, good morning po. Good morning. Ay, magandang umaga po, Ma'am Doris at saka Sir Robert at yung taga-subaybay, taga-pakinig. Opo, so Sir, ready na tayo. Ready to implement na. Lalabas na po ulit yung iba natin mga drivers din na pansamantalang huminto dahil nga walang panggastos. Walang panggastos eh. Opo, tama po kayo doon. Doon po sa service contracting na pag-uusapan natin, ay ito po yung makakatulong po sa ating mga driver. Dahil ito po naman ay pati po ang pasero ay makikinabang dito. Sir Robert, Ma'am Doris, dahil ito po yung net contracting na kung saan yung pasero po ay magkakaroon ng discount na 20%. Tapos po, yung mga driver po, maniningil din po. Tapos babayaran po ng gobyerno yung mga driver at operator ng, pag modern po, 40 pesos per kilometers. Pagka po traditional, 30 pesos per kilometers po. Kailangan lang po, doon sa guidelines po, at sa LTFRB po ako ngayon para kausapin po. Tingnan po kung anong mga rota yung makakasama. Alam po, Sir Robert, hindi naman po talaga lahat makakasama rito, no? Dahil unang-una po, kahapon, andun kami sa, doon sa Congress kami kahapon na pinag-uusapan. Ako po ay isa nag-suggest sa ating mga congressman doon, kay Chairman Kimbo, tapos kay doon sa Transportation Committee na si Franz Pumaren, na humiling po sana ako na para po mapalawak pa natin itong service contracting, umabot po ng 2 o 3 buwan, kailangan pong madagdagan ng pondo ng DOTR dahil kasi po ang pondo lang namin para dito po sa service contracting ay 800,000, yung 200 million po. 800 million po, yung 200 million po napunta yata doon sa iba pong hindi po yung 1 billion, hindi po lahat sa land transport napunta. Sir Robert, Ma'am Doris. Opo. Ay, pakipaliwanag lang ka, boy. Hindi ko medyo maintindihan. Pagka kunyari, bumiyahe ka ngayon, binigyan ka ng, binayaran ng, yun na nga, yung service contracting program na pailalim ka doon. Paano bukas? Ang usapan po namin dito, kailangan po rin na may yung bayaran, kami dyan. Dahil unang-una, ang bayaran po niyan, pinipilit po namin na 3 days or 2 days sana mabayaran na kami. 3 or 2. Kasi yung nakaraan pong service contracting, actually po, nahirapan kami doon dahil ang tagal po ng payout noon. Ngayon naman po, iba naman ang chairman ng LTFRB, tinitignan po niya at humihingi po ng payo sa transport na kung saan sinabi po namin sana ang pinakamatagal dito ay 3 araw na payout. Ano pong sagot nila sa inyo, Sir Boy? Mabibigay ba yan kung max na yung 3 days? Kasi posible ba? mag-aabono ba kayo noon? Tingin ko po, dahil ito po yung pinag-uusapan na at actually po, mamaya po pag-uusapan namin dito kasi nagpunta rin po ako rito para papatawag po niya yung mga GPS. Kasi ito po mga yan, yung GPS, paano? Maningil ito. Oo. Medyo matataas pong maningil, pero ang sabi po ng ating kagalang-galang na chairman, Atty. Vigor Mendoza II, ay kinausap po niya yung mga GPS na kung saan sinasabi po niya na 500 per month. Opo, hindi po. So okay kayo, na po sa amin yun. Okay na po sa inyo yun, yung 500 per month na babayaran ninyo. So bawas Okay din na po doon. yun. Ibabawas din yun sa kita ninyo. Ayun na nga. Okay naman po yun. Okay naman po yun. Dahil kasi siyempre may maiipon naman po kaming kita. Dahil una-una maniningil po kami. Tapos meron pa kung babayaran ng gobyerno. Ang kailangan lang po ang kailangan po dito, sir, ma'am, sir, ang kailangan po dito, yung pagka yung sumama ka rito, kailangan makaka 100 kilometers ka per day. Yun po, kaya kailangan po ng GPS ng dito. basis, ng basehan. Ang problema namin, yung mga hindi makaka-afford sa GPS, yun po yung magiging problema dahil yun po yung pag-uusapan kung paano po ang magiging payout. Baka po tumagal yung payout dito. Ayun, opo. Kasi po, kaya naman po nire-required ng LTFRB yan, sir, ma'am, ang nangyayari po, for COA purposes, alam niyo naman po sa gobyerno, lahat ng perang ilalabas mo, kailangan dumaan sa COA.
Okay. Opo. Sec, Opo, ay, opo. Sir Boy, isa na lang. Alam kong nasa LTFRB pa kayo ngayon para i-finalize lahat, i-fine-tune yung dapat i-fine-tune dyan. Panghuli na lang, may transport strike bukas. Ang AltoDAP ba kasali dito? Hindi po kasama ang AltoDAP, pati po ang Pasamasa, isasama ko na at ang Busina, si Marlene. Kami po yung tatlo ay hindi po sasama sa kilos protesta nila or strike na gagawin nila dahil, sir, sa akin po, sino po ang hino-hostage natin dito at ang pinahihirapan natin? Ako po ayokong pahirapan ang ating mga commuters at ang mananakay. Hindi naman po nila kasalanan ito Sir Robert, Ma'am Doris, kasalanan Opo. po ba ng pasahero itong nangyayari ngayon? Ito po crisis sa buong bansa po ito, hindi Okay. lang po sa Pilipinas. Opo, Kaya opo. sa akin po, hindi po ako sasama dito sa ginagawin po nila dahil ito Opo. po'y pahirap sa ating mga mananakay. Alright, Okay. maliwanag po yan. So sige, hanggang dito muna tayo. Oo, may meeting pa daw May siya. meeting pa. Alamin natin yung magiging final Resulta. version. Oo. Ayan, ha? Sir Boy, maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat po sa inyong dalawa, ma'am, sir, Opo, at opo. sa inyong taga-subaybay. God bless po sa inyong God dalawa. bless po. God bless. Si Sir Melancio Boy Vargas, ang National President po ng AltoDAP.